ganito sinasabi ng salita ng Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Manalangin po tayo. Manaming banal. Maraming salamat sa mga patutuo na aming narinig, Ama. Patunay lamang ito, Panginoon, ng inyong biyaya sa aming lahat, Panginoon, sa araw-araw amang banal. Ang dalangin po namin patuloy, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong salita ay tulungan niyo kaming makita namin ang kagandahan nito, Panginoon. At ang aming pananampalataya ay lalong tumatag. Ang aming paglilingkod ay higit na humusay pa, Panginoon. At lalo higit, Panginoon, makapamuhay kami ng may kapayapaan sa araw-araw ng aming buhay, sa gitna po, Panginoon, sa kabila ng mga problema at iba pang suliran naman na aming nararanasan. Gabayan niyo po kami, Panginoon, ang inyong pong banal na spirito. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, gusto ko i-share sa inyo ilang bagay dito, no? Nung sinulatan ni Pablo yung mga taga-Pilipos, close si Pablo sa mga taga-Pilipos. So imagine ninyo ang isang tao na nakakulong at may hirap siyang nararanasan. Pero normal kasi pagka ikaw nahihirapan, hirap din ang lalabas sa bibig mo eh. Ay, di ba pag meron nga ako naririnig na, kumusta ka na? Ito, mahirap pa sa daga. Di ba may mga ganyang salita eh? Hindi lumalabas sa natural na bibig ng isang tao na nakakaranas ng hirap na ang lalabas sa kanya ay kalakasan. Kadalasan pag may problema din ang nilalabas. Kita mo pag walang ulam, ano ba itong buhay nito? Ulam na lang, hindi tayo makabili. Tapos pagka bahay, walang linoleum. Gano'n na ba tayo kahirap? Linoleum na lang, hindi pa natin mabili. Diba? So maraming tao, ang mapapansin mo, sa iba't iba yung problema, pero ang lumalabas sa bibig, iba-iba rin. Kadalasan kabigatan. Pero isipin niyo si Pablo, yung kanyang sitwasyon hindi madali. Kasi nakabilanggo eh. Ako hindi pa naman ako nabibilanggo, pero meron akong kaibigan na nabilanggo ng 12 taon. Meron din akong kaibigan na nabilanggo ng 16 na taon. At ang buhay doon talaga sa loob, hindi. Nagkaroon din kami ng ministry sa bilangguan sa Rizal. Nakadalaw ako minsan sa isang bilangguan. Ang hirap talaga kasi yung selda nila nangangamoy panghi. Tapos iksikan yung bilangguan dito sa ating bayan. Hindi katulad sa ibang bansa. Sa isang kulungan, 4 lang sila. Doon talaga sa ating kulungan dito sa Pilipinas, talagang siksikan sila. Now imagine mo, sabihin ng maluwang pa nga eh. Sabihin ng maluwang pa rin yung lugar mo, kulungan pa rin yun. Hindi ka malaya. No? Isipin mo yung homesick. Isipin mo yung pananabik sa makakilos ng malaya. Isipin mo pa yung naranasan mong lungkot ka dahil nakahiwalay ka. Ang kalagayan ni Pablo, hindi sa normal na kulungan. Doon siya nakakulong sa pinakamahirap na klase ng kulungan. No? So, ngayon, ano dapat natin matutunan kay Pablo? Kahit nasa gipit siyang sitwasyon. Ano, tingnan natin sa verse 5. Ipadama ninyo ang inyong kabutihang loob sa lahat. So, sa kabilang paghihirap ni Pablo, pinaalalahanan niya pa yung kanyang mga kapatid sa Panginoon na huwag kayong hinto na magpakita ng inyong kabutihan sa mga tao. Kasi madali yung magdamot ka eh. Lalo sa panahon ngayon, ang daling magdamot. Ang daling wag tumulong. Nung nakaraang gabi, nagmumotor ako, nakita ko yung foreigner. Talagang gumagano nag-struggle sa yung pala yung gulo niya na flat na. Tapos lumalabas na halos yung goma. Nag-running flat yung ATV. So lumalabasan. Ako naman, gusto kong umabante. Sasabi ko, hey, could you please pull over? I want to help you. Gano'n sana. Kaso lang nakikita ko nag-i-struggle siya. Sabi ng asawa ko, baka alam niya na yan. Hindi ka makampante. Bakit? Kasi ang natural na bugso ng damdamin ng isang tao may pagkakilala sa Diyos. Ang magpadama at magpakita ng kagandahan mo, ng kabutihan. Hindi pinag-uusapan sa pagpapakita ng kabutihan kung may nabuti mong nagawa sa iyong tao. Ang dapat mong isipin, ano ba yung naranasan ko sa Diyos? Kasi madali na lang ang kunat ng tao ngayon magbigay ng magpakita ng kabutihan eh. Lalo na kung ang gumawa sa ang tao. Mahirap talaga. Pero pag Kristiyano ka, may mga bagay tayong nararanasan na hindi nila nararanasan. At yun yung kapayapaan ng Diyos. Isipin mo kung ikaw maaabot sa kanila at mangyaring sabihin mo, Brad o kapitbahay, tingin ko may problema ka. Pwede bang ipag-pray kita? Nakakapagpagaan ng loob yun. Maraming tao ang naghihintay lang ng isang Kristiyano para may bahagi sa kanila yung isang meron sila, yung kapayapaan ng Diyos. Lalo na sa ating magkakapatid. Sa ating magkakapatid, hindi tayo pare-pareho ng ugali, hindi tayo pare-pareho ng kinalakhan. Iba't iba tayo ng kagawian. Pero sa ano ang pagkakaiba, sinabi ni Pablo, huwag kayong sabi niya, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Yan ang isa sa isang mahalagang bagay o gawin ng buhay na dapat natin ginagawa. Bilang Kristiyana, huwag na tayo gumaya sa mundo na ang daming bashing eh.
Diba? Sa social media, mag-post ka lang. Kahit anong ganda ng post mo, meron talagang magsasabi na, oh, i-display mo ang anak mo, kala mo kagandahan yung anak mo. Negative talaga. Mga negative. Yung mga negative. Kahit mag-post ka dyan ng kung ano-ano man, katuwaan mo lang, may negatibo talagang maraming magre-react lang ng negative. So, tayo mga Christians, nabubuhay tayo sa isang mundo ngayon na ang damot magbigay ng kabutihan. Meron naman gumagawa, social experiment, di ba? May binabayaran, gano'n. Pero minsan nakuhuli na yung iba eh. Pag nakikita may kunyari, gagawan din ng re-respond, pero ang totoo hindi naman. Ang hiningi ng Panginoon yung kabutihang totoo sa puso. So, sa kanina natin ibibigay. Unang-una sa ating mga magkakapatid. Yung ipinapanalangin mo yung kapatid mo, kabutihan niya. Yung mabisita mo yung kapatid mo kung may sakit, kabutihan niya. Yung kung meron kang kunting maitulong at nagbigay ka, kabutihan niya. Hindi yung kalugihan. Sabi nga ng isang kaibigang mayaman, kasi nakikita namin na may hihingi sa kanya na ganito, manghihiram sa kanya ganito, sabi ko sa kanya, hindi ka ba nakakala, tinululoko ka ng kapitbahay mo, sabi niya, Pastor, alam ko naman na, na may mga pagkakataon talaga siya humingi ng totoo, bisyo niya na lang. At, bakit mo tinutulungan pa kung panay-panay na rin lang, isipin mo, makakapagawa na yata ng halos ng bahay niya, sa kakahingi sa'yo. Sabi niya, Pastor, kasi nangungutang. Sabi niya, babayaran niya ito pag nakaluwag-luwag. Hindi man ako makapagsabi ng wala, meron naman talaga ako. Alam mo, Pastor, kung bakit ako tumutulong? Naaawa ako sa anak niya. Sabi niya, hindi ako tumutulong sa kanyang tatay. Doon ako sa anak tumutulong. So sa akin, ang hirap kong isipin yun. Pero later on, naiintindihan ko eh. Ang taong may pagkakilala sa Panginoon, hindi siya madamot magpakita ng mabuting kalooban. Kaya tandaan natin yan ha. Kahit anong mangyari, huwag na tayong hahalo, huwag tayong gagaya sa iba. Araw-araw sa buhay natin, magpakita tayo ng kabutihan ng ating kalooban. Sa ating magkakapatid, kung may diferensya, pag-usapan. Kung may konting hinampo, pag-usapan. At ayusin. Kasi hindi mabuti na yung magkakapatid ay nagkakaaway-away. Hindi na tayo, kumbaga hindi tayo mga taong wala pa sa Panginoon. Pero hindi naman na hindi po ibig sabihin na magkakapatid tayo sa Panginoon, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakaiba-iba ng pananaw. Maaaring magkakaiba tayo ng opinion, pero huwag maging dahilan yun para tikisin natin ang isa't isa. No? Huwag. Kailangan manatili tayo magpakita ng kabutihang loob sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Ganon din sa ating kapwa-tao, sa mga mahal mo sa buhay. Huwag kang makakadili. Isa pang gusto kong ibahagi sa atin, yung sa buhay ni Pablo, yung kanyang pananaw tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya, malapit ang dumating ang Panginoon. Alam niyo, pagka sa ganitong sitwasyon, yung ibang tao, invest para sa kanyang sarili. Walang masama doon. Walang masama. Pero maraming tao ang invest sa sarili niya nang hindi na nila iniisip na hindi lahat ng bagay madadala mo sa kabilang buhay. Hindi lahat madadala mo sa kabilang buhay. Ang Christians, nahahawain. Maraming Christian ang nauuna minsan yung hanap buhay kaysa sa ang Panginoon. Parang tinatamad na maglingkod, tinatamad magsimba, ang daming kinatatamad ang gawain. Nakakalimutan natin yung pangako ng Panginoon na siya ibabalik. Sa panahon ni Pablo, sabi ni Pablo, malapit nang dumating ang Panginoon. Ang tagal ng patay ni Pablo, gaano nga lalo kalapit ang Panginoon natin ngayon? No? Bakit kinakailangan natin alalahanin lagi na darating na ang Panginoon? Para tayo ay magtapat, para tayo matuto na ang buhay natin, hindi talaga natin hawak. Hindi natin alam kung kailan parating ang Panginoon. Hindi natin alam yan. So nakapaghahanda kapag alam mong palapit nang dumating ang Panginoon. Kanina, sabi ko, hindi ko alam kung saan ang prayer meeting. So sabi ko, kailangan maaga ako para hindi ako mahuli. So, wala pang alas 4 na nandiyan ako sa baba. Sabi ko, saan kaya to? Mas maganda na kasi, hindi ko alam kung saan ang prayer meeting. Kung baga naghahanda ka. Para, kung huli akong dumating, tapos nakarating na pala kayo dito, saan ako pupunta? Baka umuwi na lang ako. Mas maganda nag-ano ka. May anticipation ka. Pag ikaw ay nag-anticipate, alam mo lagi na darating na ang Panginoon, mas nakakapaghanda ka sa buhay mo. Mas nagagawa mo maglingkod ng matapat. Bakit? Kasi alam mo parating ang Panginoon eh. At alam mo, ang Panginoon hindi magpapaalam sa iyo, Joseph, pag darating ako, hindi magpapaalam ang Panginoon, darating siya. Ang sabi nga ng salita ng Panginoon, ang pagdating daw ng Panginoon, parang magnanakaw. Pag magnanakaw sa ating gabi. Ibig sabihin, biglaan talaga, wala nakakaalam. Kaya nga ang hinihingi sa atin, dahil malapit ang dumating ang Panginoon, huwag tayong magdamot sa paggawa ng mabuti. Pero maging handa din tayo sa araw-araw. Natin pababayaan yung ating paglilingkod sa Diyos. Huwag nating hahayaan na yung mundo, maapektuhan tayo, maging para tayo mga mamumuhay tayo ng walang pagkakilala sa Panginoon. Tanda ko natin, itong hirap natin, maikli na lang to. Maikli na lang to. Yung hirap sa mundo natin, maikli na lang to. Malapit ang dumating ang Panginoon. Sa atin at kanyang mga anak, pag-asa yun. Sa mga wala pa sa Panginoon, problema yun. Ngayon, ang gawin natin, doon sa mga walang pagkakilala sa Panginoon, ipakita natin yung kabutihan ng Panginoon sa kanila. Bahagi natin yung mabuting balita ng Panginoon. Pangatlong paalala ng salita ng Panginoon ay hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan.
Hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan. Sa verse 6, sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ang sinasabi dito, yung pagkabalisa, alam niyo po ba pag kayo ay nag-alala ng labis-labis, yan ay expression. Yan ay pagpapakita, indikasyon na nakukulangan tayo ng tiwala sa Diyos. Ang iba ang palagay sa pagkabalisa ay isang uri na daw ng kasalanan. Pero sa ating pananaw, ito ay indikasyon na pag ikaw ay nag-aalala na nagpapatalo ka na sa alalahanin mo, sa araw-araw mong alalahanin, nagsisimula ka na humina ang tiwala mo sa Diyos. Kaya pag ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, huwag mong kalimutan na gumawa ng mabuti, huwag mong kalimutan na darating ang Panginoon, pero huwag mong kalimutan na hingin sa Panginoon lahat ng kailangan mo. Normal talaga ngayon, hindi lang tayo nakakaramdam ng hirap. Pero kinakailangan huwag tayong papatabol, huwag tayong papatalo sa anumang alalahanin. Bakit po? Kasi meron tayong pwedeng gawin Ang pwede natin gawin, manalangin. Sabi ng salita ng Panginoon, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ninyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin ay pagpasasalamat. At pwede ka palang manalangin sa Panginoon. Pwede kang humingi. Sabi ng Panginoong Yesus, kapag kayo ba ay, ang anak niyo ay humingi sa inyo ng isda, bibigyan niyo ba ninyong ahas? Hindi. Pag ang anak niyo ba ay humingi ng tinapay, bibigyan niyo ba siya ng bato? Hindi. Kung kayong masama nga, alam niyo kung paano magbigay ng mabuti sa inyong anak. Higit ang inyong ama na sa langit. Alam niya ang paano magbigay ng lahat ng kabutihan. So pwede natin hingian sa Diyos. Sa halip na magpatalo tayo sa mga alalahanin natin sa buhay, abay humingi na lang tayo sa Panginoon kasi nagbibigay siya ng malaya at hindi siya nagdadamot. No? Hindi magamot yung ating Panginoon. Sabi niya, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan, lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin at ito maging resulta. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kapag hiningi ko pala sa Panginoon, yung ginawa mong yun ay magre-resulta sa kapayapaan ng Diyos. Alam niyo, yun kasi nag-pray ka Ang unang bibigay sa iyo ng Panginoon kapanatagan. No? Kaya ang tao ang Kristiyano na nakalimot mag-pray, abulido. Pero pag ang Kristiyano nagsimulang manalangin, pumapayapa. Kasi yung isuntay ng pananalangin yun, inakausap ng Diyos, yung Diyos sasaklolo sa atin. Awit 50:15. At tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kabagabagan. At kayo ay aking sasakluluhan at ako'y inyong pupurihin. So pag oras na ikaw ay nabagabag, agad kang tumawag sa Panginoon, ay sasakluluhan tayo ng Diyos. Kaya kahit pala, nung panahon ni Pablo, kahit napakahigpit na ng kanyang sitwasyon, nagawa niya parang isang magsabi ng magalak kayong lagi sa Panginoon, magalak kayong lagi. Hindi nakakapagod ang magsabi sa inyo ng magalak. Bakit? Kasi alam niya yung Diyos ay mabuti. At meron siyang pwedeng gawin. Anong pwede niyang gawin kahit nasa gipit siya? Magpakita ng kabutihang loob. Pag gipit ba tayo, nakakapagpakita pa rin tayo ng kabutihang loob. Dapat ganun. Pangalawa, ang dumalangin sa Panginoon. O ang isipin na malapit ang dumating ang Panginoon. Yung paghihirap ay sandali na lang. Ako ay 51 na. Magsi-52 na ako. Pero alam niyo, sa loob ng mahabang panahon ng buhay ko, isa lang masasabi ko talaga, sa lahat ng parang bumulusok ka, ups and downs ng buhay mo, mabuti talaga ang Diyos. Amen. At dahil mabuti ang Diyos, isa pa sa pinakamagkabutihan ng Panginoon na inaasahan ko, yung muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya sa hirap ng buhay na ito, ang lagi kong iniisip, anyway Lord, babalik ka na rin Usaping lupa, anyway Lord, babalik ka naman Usaping pagkain, anyway Lord, babalik ka. Pag tumatas ang presyo, Lord, alam ko babalik ka na, malapit na yun. At kung ano may problema tayo, huwag tayong makakalimot talaga, kapatid, na manalangin. Hindi ko sinasabi na talikuran mo yung kailangan mo o ignore mo yung sitwasyon mo, hindi. Sa iyong problema, harapin mo yun nang may panalangin sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, salita ng Panginoon, at ang kapayapaan ng Diyos ay sa atin. Doon lamang tayo makakaranas ng panatagan sa kagipitan ng ating buhay. Katulad ni Pablo, kahit gipit at mahirap ang sitwasyon, nakaranas siya ng kapayapaan dahil sa tatlong katotohanan ng kanyang ginagawa. Ang gumawa ng mabuti, ang isipin lagi na malapit ang dumating ang Panginoon, at ang ikatlo, ang manalangin sa ating Panginoon na tapat. Manalangin po tayo. Ama naming banal, sa hapon po ito, sa gabi ito, nagpapasalamat kami sapagkat sa hirap ng buhay namin sa mundo, Panginoon, patuloy niya, binibigyan niyo kami ng encouragement, Panginoon, ng kalakasan ng loob, upang makita namin, Panginoon, na nalalapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoon namin, Jesus. Kaya, Lord, yung aking mga kapatid, ay puspusin niyo po, Panginoon, ng kapayapaan at ang aral niyo nawa, Panginoon, ang siyang magiging gabay namin, Panginoon, at karunungan sa panahon ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa mga kapatid namin na kila Sister Ems, Panginoon, dito sa bundok. Salamat po sa inyong kabutihan sa kanilang buhay. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, so dako tayo sa ating prayer time.